Matapos magawang magpakain ni Jesus ng libu-libong tao sa sa pamagitan lamang ng 5 pirasong tinapay at ilang isda, naisip ng Panginoon na ito yung panahon para ipakilala niya na ang kanyang sarili bilang ang tunay na tinapay na nagmula sa langit. At yun nga, sinabi niya, ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo'y tunay na inumin. Malibang kainin niyo ang aking laman at inumin ang aking dugo, hindi kayo magkakamit ng buhay na walang hanggan. Nung naririnig ito ng mga tao, na skandalo sila, no? They were so shocked, no? Hindi maintindihan, ano raw? Kakainin natin ang kanyang laman, iinumin natin ang kanyang dugo. Hindi ito matanggap ng mga tao. Kung babasahin natin ang mga susunod pang mga verses, na skandalo sila, marami sa kanila ay tumalikod. Maraming maging sa kanyang mga alagad, tumalikod, they walked out, no? Hindi nila kayang matanggap ang sinasabi ng Panginoon. At bumaling na lamang siya sa ibang nagpaiwan, nakita niya si Pedro, at ang tanong niya kay Pedro, tatalikod ka rin ba? Subalit maganda ang sagot ni Pedro, sabi niya, Panginoon, saan kami pupunta? Nasa iyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ngayon pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Corpus Christi, ang katawan na dugo ng Panginoon. Ito yung Sunday na ginagawa ng simbahan na iproklama, ipahayag ng ating sinasampalatayanan na tinatawag nating banal na Eucharistia ay hindi lamang simbolo, hindi lamang tinapay, hindi lamang ito alak. Pag pinagdiriwang natin ito sa banal na misa, ang tinapay ay nagiging tunay na laman at ang alak ay nagiging tunay na dugo. Bagamat hindi nagbabago ang pisikal na katangian nito, pareho pa rin naman ang lasa, hugis, kulay, amoy, no? Itsura. Sumasambalataya tayo na ito'y nagbabago at ito'y nagiging tunay na laman at dugo ng ating Panginoon. No? Kung naniniwala lamang at sumasampalataya lamang ang mga bawat Katoliko na itong tinatanggap natin dito ay tunay na si Kristo in flesh and blood, palagay ko kulang ang mga simbahan para punuin ng mga taong naniniwala. Alam niyo mga kapatid, palagay ko nabalitaan ninyo na kami ay nagkaroon ng pilgrimage at isa sa aming pinuntahan ay sa Lanciano, Italy. Dito sa Lanciano, Italy ay dito mo matatagpuan yung pinakamatinding masasabing Eucharistic miracle. No? Kwento ko sa inyo. Napakatagal na nangyari. Taong 8th century pa. 8, no? 8 siglo pa nangyari. No, meron dong isang mongheng pari na bagamat siya'y pari, meron siyang pagdududa sa kanyang ipinapahayag. Nagdududa siya na tunay nga ba na nagiging tunay na laman at dugo ni Kristo ang tinapay at alak kapag banal na misa. So hindi siya kumbinsido, meron siyang pagdududa. At dahil nga doon ay parang nawawala na siya ng motibasyon at gana na patuloy na magdiwang nagmisa. Hanggang isa-isang linggo habang siya'y nagdiriwang ng misa, hindi niya inaakala, hindi niya inaasahan, nagulat na lamang siya ng tinapay at alak na kanyang hawak ay naging tunay na laman at tunay na dugo. No? At yun ang nagpabago ng kanyang pagdududa. Alam niyo mga kapatid, kapag ganitong may mga himala, ang simbahan ang laging pinakahuli na maniniwala. Sapagkat hindi basta-basta naniniwala ang simbahan hanggat hindi nito napapatunayan scientifically, no? Ang mga himala. Kaya nga after so many years, ito ay pinadaan ng simbahan sa laboratory examination at napatunayan ng simbahan na tunay nga na yung mukhang laman ay talagang laman ng tao. At ang sabi pa sa laboratorio, ito ay laman na galing sa puso ng isang tao, isang lalaki.
At sinuri din ang dugo na nabuo. At napatunayan na tunay nga na ito'y dugo ng isang tao. At ito ay type AB, no? Type AB. At kung ikukumpara ito sa iba pa, kasi maraming mga Eucharistic miracle, lalo na sa Italy, maraming, hindi lang yung iisa. Marami. Kung ito ikukumpara, pare-pareho ang katangian. Ang dugo ay pare-parehong type AB. Na? Tunay na laman at dugo ng isang lalaki na type AB. So batay dito sa lumabas na resulta ng laboratorio, ay saka lamang sumampalataya, naniwala na ito nga ay tunay na isang himala. Hindi kayang ipaliwanag ng science, isang himala. So mga kapatid, pag ay pupunta sa Europa, napakaraming mga himala. Hindi lamang iisang Eucharistic miracle. Maraming mga himala gaya ng mga santo na hindi nabubulok. Kasi di ba tayo, pag namatay tayo, mabubulok tayo. Subalit may mga santo na talagang after so many years, even 1,000 years, hindi sila nabubulok. No? Talagang you cannot explain that by science. Talagang you can only say miracle, no? Himala. Subalit alam niyo, isang nakakalungkot, bagamat napakaraming himala, mga incorruptible saints, malulungkot ka sapagkat marami sa simbahan doon ay kakaunti na ang nagsisimba. No? Kakaunti na. Dito sa ating bansa, wala man tayong mga Eucharistic miracle, wala man tayong mga incorruptible saints, subalit ang ating pananampalatayang Kristiyano ay buhay na buhay, nag-aalab, no? Kaya nga, nung ito'y aking pinagnilayan, nasabi ko sa sarili ko, sa mga taong sumasampalataya, hindi na kailangan ng himala para sumampalataya. Subalit sa mga taong walang pananampalataya, walang sasapat na himala. Kahit na ano pang himala iyan, wala pa rin silang pananampalataya. Yun ay sa dahilang, mga kapatid, faith is a gift from God. Ang pananampalataya ay regalo ng Diyos. No? Regalo ito ng Diyos. Faith can only come from God. At ang ating tugon, to believe, ang sumampalataya. Ang ating tugon, sumunod sa pinag-uutos ng Diyos. Sapagkat to believe is to obey. Sabihin nyo nga, to believe is to obey. Malakas. To believe is to obey. Yan ang tatandaan ninyo, mga kapatid. To believe is to obey. Our faith in God should lead us to obey the will of God. Kung hindi tayo hahantong sa obedience to the will of God, our faith is dead. That faith cannot save us. Okay? So mga kapatid, kung tayo sumasampalataya na sa banal na misa ang tinapay at alak ay nagiging tunay na laman at dugo ng Panginoon, kinakailangan may karampatan na paggalang at pagkilala. No? Kasi marami sa atin hindi na alam paano ba igagalang. Isa na ay siyempre yung we have to show our recognition. No? Halimbawa, kapag exposition ng Blessed Sacrament, tayo ay, kung dadaan tayo sa harap, we should know how to genuflect. Ibig sabihin ng genuflect, luluhod ka sa iyong kanang tuhod. No? Genuflect. Or low bowing. Yuyukod ka ng mababa. O kung sa nasa labas naman, kagaya kagabi, nagprosesyon tayo, Eucharistic procession, kinakailangan ipapakita mo ang iyong recognition. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, nakakalungkot. Naalala ko nung kami mga bata pa, kapag may mga ganitong Eucharistic procession, talagang pag dumadaan na ang prosesyon ng Eucharistia, tumitigil ang lahat. At ang mga tao lumuluhod sa lansangan. Ngayon, bihirang-bihira ka nang makakakita ng may reaction of recognition. Di ba kapag may nakilala kang isang taong kilala, mapapalingon kang ganyan, di ba? Medyo matitigil kang ganyan eh.
Kasi isang kilalang tao yung dumadaan. Pero ngayon, wala. Patuloy na lumalakad. Patuloy sa kanilang gawain. Mga nagbibidyoke, hindi man lang patayin yung videoke. May iingay na tunog, hindi man lang pahinain yung tunog. Wala ka, bibihira ka. Meron din ako nakita mga nagsisign of the cross. Pero mangilan-ngilan. Mangilan-ngilan. Kaya nakakalungkot. So anong ginawa namin? Dati-dati, pag pinoprosesyon natin ng Blessed Sacrament, nilalakad lamang namin ito. At may mga may palio, may naka-cover, palio ang tawag doon. Pero mga tao parang wala lang. So para mabigyan ng mas matinding dangal, ay isinakay namin ito sa truck. Itinaas namin. Kasi sanay tayo na pag may mga prosesyon, may mga karosa. Para makatawag pansin. Para makatawag pansin. Pero sa kabila ng nakalagay na nga sa truck, yung mga tao nakatingin lang. Parang, okay. Parang walang nakitang kakaiba. Parang ganon. Siyempre, hanapin nyo yung the spirit of recognition. Di ba? May nakita ka may nakita kang kakaiba. May nakita kang dapat igalang. May nakita kang dapat pagpugayan. So, siyempre may expression yun. Wala Paano ba ito dapat? Siyempre, at least titigil ka, magsasign of the cross ka, yuyukod ka, hindi ka man makaluhod sa lansangan, at least you will stop. At kagabi, siyempre, nag-create ito ng traffic. At least kung nadong ka sa sakyan, o lalo na kung ikinasa isang private car, bumaba naman kayo. Show your recognition, no? Show your respect. Yun. Kaya nga nakakalungkot, no? Alam niyo mga kapatid, tayo bilang mga Katoliko, oftentimes, sinasabi natin we believe in the presence of Jesus Christ, flesh and blood, in the bread and wine during the Mass. But oftentimes, that is lip service. No? Bukang bibig na lang natin iyan. Kung tunay na iginagalang natin si Kristo sa Banal na Eucharistia, the very best recognition, the very best respect that we can give to the Lord in the Blessed Eucharist is suriin muna natin ating sarili. Are we in the state of grace? Dahil kung tayo is in the state of sin, hindi tayo dapat nagkukomunyon. Kapag tayo ay if we are living the state of sin and we continue to receive the Eucharist, we are committing sin against the Eucharist. Lalo tayo nagkakasala. Alam naman natin na bilang mga Katoliko, the only way and the only sure way we can be forgiven from our sins is by going to the sacrament of reconciliation. Yung tinatawag nating kumpisal. Magandang tanong natin na sa ating sarili, bilang Katoliko, kailan ba ako huling nagkumpisal? Marami sa atin baka sabihin, grade 2, grade 3, before the first communion, o kaya sabihin ng isa, bago po kami ikasal, kasi yun yung required. Tapos wala na. Ano yun? Hindi kayo nagkakasala? Ano yung katulad kayo ni Birheng Maria, ang babaeng pinaglihing walang sala? Kaya nga mga kapatid, no? Suriin natin ating sarili. Kasi mamaya magkukomunyon na naman kayo. Suriin natin ating sarili. Dahil kung tayo ay nabubuhay sa kasalanan, halimbawa, nakikipag-live-in ka lamang, o kaya civilly married ka lamang, you are living in sin, and yet you still receive communion. No? Alam niyo mga kapatid, to receive communion is like saying to Jesus, I am one with you. Kaisa ako sa iyo. At hindi mo pwedeng sabihin yan kung kaaway mo si Jesus. Tandaan natin mga kapatid, every time we commit sin, kaaway natin si Jesus. Kumampi tayo kay Satanas. Every time we choose to commit sin,
we are actually choosing Satan. At hindi pwedeng maging kaibigan ni Jesus ang kaibigan ni Satanas. No? Kaya nga po, kailangang humingi muna tayo ng tawad, talikuran muna ang kasalanan, mangako magbabagong buhay, saka lamang natin karapat-dapat natatanggapin ang banal na Eucharistia. No? Sabi ko nga, to receive Jesus in the communion is like saying, I am one with you. It is also like saying, I am willing to die with you. Tumayo tayo at pahig natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen.